anniversary na ba natin to? 10. Ba, dekada na. No, last year, saan tayo nag-anniversary? Doon sa walang signal? Sa may Tayabas. Okay. No? Sabi niya, Raymond Mandaluyong, sino pinakamatagal? Lucena, Sampaloc, at saka, hindi ko makita isa eh. Lukban. No? Mga dekada na. Yung Sariaya, ilang taon to? 2? Okay. Ay, mga kapatid, no? So, inabot tayo ng 10 years. Ngayon, paano nakarating tayo sa 10 years, hindi ba? Alam nyo, laging sasabihin sa inyo ng mga tao, may pera ka ba para gawin yan? No? Kasi alam niyo mga kapatid, sabihin natin, no? Sampaloc, Lucena, tsaka ano pa isang 10 years rin? Lukban. May plano ba kayong makarating ng 20 years? Yes. Alam niyo mga kapatid, maging totoo tayo, realistic. Pag wala kang pera, hindi ka makakarating doon. Amen po ba? Maging realistic ka. Ngayon, ang isa pa rito, kung wala kang lakas ng loob, hindi ka makakarating doon. At kung wala kang determinasyon, hindi ka makakarating doon. Anytime, pwede lang tayong mag-quit lahat, di ba? Pwedeng sumuko na lang, matras na lang. Pwede natin gawin yon. Pero, ito nga may mga tao po na determinado na makarating doon. Oo, nagdesisyon sila na makarating doon. Pero, yung determinasyon na yan, kapag hindi nabakapan ng pangangailangan, hindi ka rin makakarating doon. Nung isang araw po, meron pong isang tao na pinost ko po sa Facebook. Isa pong tatay na hindi siya inaasikaso na ng pamilya niya. Nandun siya sa isang barong-barong. Siguro po nakita niyo na sa nakapost sa Rema Philippines. No, ito po yung sa La Union. At nagmamakaawa po yung tao. Nang sabi niya, gusto ko pang mabuhay. Andun ang desire. Nandun ang determinasyon. Pero walang pera. Ano po nangyari? Nasira nila, kinabukasan, patay na. Ano nangyari? Hinihintay lang sila. Gusto mo. Determinado ka. Matindi ang desire mo. Pero kung hindi ka babakapan, walang mangyayari. Nakukuha niyo mga kapatid. Ngayon, kahit pa sabihin mo determinado ka mag-aral, kahit sabihin mo determinado ka na makatapos, andun ang desire mo na makatapos, pero kung walang babakap sa'yo para makapag-aral ka, hindi ka rin makakarating doon At ito po, ang Diyos po ay nagbibigay ng desire. Ang determinasyon sa'yo. At yung pag-backup niya, lalo na sa ganyan, ay sa Kanya. Amen po ba? Gusto mo bang buhayin ang pamilya mo? Gusto mo bang makarating dito? Gusto mo bang makarating doon? Yung determinasyon. Nakukuha niyo mga kapatid. Mamayang hapon na lang yung mga personal na bagay. Ngayon, sa buhay po natin, may mga bagay na masasabi nating parang ganito. Ano ang papansinin ko? Ngayon, gusto ko maglingkod sa Panginoon. Ako, gusto ko maglingkod sa Panginoon. Pero maraming nagsasalita sa akin na bakit yung sarili mo lang iniisip mo? O kaya sabihin natin sa mga bagay-bagay, sa mga decision making natin. May mga bagay na isipin mo naman to. Pansinin mo naman yan. Nakukuha niyo mga kapatid. Alin ang papakinggan ko? Ano ba yung sa mga decision natin? Alin ang pipiliin ko? Anong mas matimbang sa akin? Nakukuha niyo mga kapatid. Nalala ko yung isang babae na pakakasalan niya yung isang 70 years old na lalaki. 70 years old, ilang taon siya? 19. Ngayon, sabi mo nga sa katabi mo, papakasalan mo ba yan? 19 years old. Pagkatapos, 70 years old. Lolo na.
Kaso, mayaman. No? Yung nga problema sabi nila, MMM, ano yun? Mayamang, matandang mayamang, matagal pang mamatay. Sabi mo sa katabi mo, patayin mo na lang. Binigyan ako kasi ng pagkain itong si Mara yung ano ba yung maraming pulburon. Maraming naubo tuloy ako. Ngayon, ano ang magiging dahilan mo, mas pipiliin mo na dahilan para pakasalan siya? Ngayon, nasasabihin ng sarili mo, no? Tingnan nyo. Tapos sabi ng nanay tatay mo, pakasalan mo na, wala tayong pambayad ng utang. Ano ibig mo sabihin? Ako, pambayad ng utang. Ganyan. Ngayon, maraming consideration na kailangan ng ganyan, kailangan ng gano'n, kailangan mapagamot ng tatay, kailangan mapag-aaral ang kuya. Ano ngayon, ang gagawin mo? Di pakasalan mo na lang, di parang ikaw yung binayad, no? Ano ba yung tama? Ano ba yung dapat mong i-consider? Ano yung dapat mong pansinin? Ano yung dapat bigyan mo ng diin? Ginamit ko lang po yung example na yun para magising kayo. No? Ngayon, pero sa totoo lang, may mga kwentong ganyan. Na ibinayad siya sa utang. Gano'n, meron nga kami miyembro na ganito Sabi niya sa amin dati, tulungan niyo ako kasi ako yung binayad sa utang. Ang dami kasing utang nung pamilya doon sa pamilya ng lalaki. Kaya nangyari, ibinayad na lang yung anak. Tapos maya-maya, kinausap kami, sabi, tulungan niyo ako. Sabi niya, miyembro. Sabi niya, hindi ko alam ang gagawin. Hindi daw niya gusto pakasalan yung lalaki. Paano to? No? Alam niyo, taga-Lemer yun. Alam ata ni ilang basa. May mga kwento kami ngayon. Miyembro, anong gagawin mo? Makikialam ka ba? Doon sa buhay nila? Paano ba? Ganito, ganyan. Ang dami mo i-consider. Ano ba sinasabi ko mga kapatid? Ano ba yung dapat mong pansinin sa hindi mo dapat pansinin? Ano ba yung dapat mong isipin sa hindi mo dapat isipin? Alam niyo, may mga bagay po na sa term kasi ng yung English na Bible, ang sabi niya, what to consider and what not to consider. No? Ano ba ibig sabihin nun? Ngayon, mga kapatid, ang Diyos po ay meron siyang, ano ba magandang sabihin dito? Meron siyang mga sinasabi sa iyo na ito ang maging decision mo. No? Ngayon, may mga tao pong salungat sa Diyos. Salungat sa Diyos. Ngayon, pagkasalungat ka sa Diyos, kalaban mo ang Diyos. Ako kanyo mga kapatid. Ngayon, kumibo naman kayo. Amen. No? Salungat sa Diyos, kapag salungat ka sa Diyos, kalaban mo ang Diyos. Kasi may mga bagay na hindi kinoconsider ng Diyos. May mga bagay na gusto ng Diyos, ito ang desisyon. At hindi niya papansinin yung mga yan. Nakuha niyo mga kapatid? Ngayon, mahaba-habang usapan ito, pero sandali lang. No? Dito po sa Biblia, may mga desisyon ng Diyos na parang madamot. May mga desisyon ng Diyos na parang makasarili. Na kapag hindi mo silang ayunan, parang selfish. No? Tulad nito. Mag-example lang po ako. Yung isang taon tinawag na maglingkod sa kanya. Iwanan mo, sabi niya gano'n, ang sino mang gustong sumunod sa akin, kailangan iwanan niya ang mga mahal niya sa buhay. Anong isipin lang tao riyan? Nakukuha niyo mga kapatid? Kasi ang sino mang gustong sumunod sa akin, iwanan niya ang mga mahal niya sa buhay. Parang walang consideration ng Diyos, di ba? Hindi tuloy tayo maintindihan. Kasi ang takbo ng isip ng Diyos, iba sa takbo ng isip ng tao. My ways are not your ways. Na ngayon, kapag susundin mo ngayon ang pinagagawa ng Diyos, lumalabas kang madamot. Na hindi ba naintindihan ng Diyos? Siguro naman naintindihan ng Diyos.
Pwede ka naman maglingkod na ganito, pwede ka naman maglingkod na ganyan, pero yung nag-a-advise sa'yo, hindi naglilingkod. Hindi ba? May mga tao po na biglang magaling na sa Bible eh. Na may mga tao po na kumbaga valedictorian na, mga matatalino na sa Bible na, pwede ka naman maglingkod ng ganyan hindi mo naman kailangan mag-full time Pwede ka naman magtrabaho, hindi mo naman kailangan magpastor. Pero yung mga taong yun, hindi naglilingkod sa Diyos. Bakit kung sino yung unbeliever, yung pa ang magaling mag-substitute sa kalooban ng Diyos? Hindi ka na maintindihan. Nakukuha niyo po. Ngayon, ano yung mga bagay po na dapat na i-consider sa hindi dapat i-consider? Medyo malalayo ako kaya pupunta tayo rito. No? Alam niyo sa paglilingkod, andun yung magiging kalaban mo yung ibang tao na ganito, ganyan. Hindi naman lahat tinawag na full-time. No? Pero yung mga, pansinin niyo po, yung mga hindi tinawag na full-time, sila ang galit sa mga full-time. Kasi gusto nila, lahat kayo, hindi full-time. Yung mga hindi naglilingkod sa Diyos, yun ang mga galit sa naglilingkod sa Diyos. At gusto niya, huwag kayong maglingkod sa Diyos. Bakit ganun? No? Hindi ba kanya-kanya tayo? Hello? No? Hindi kasi maintindihan ng iba. Ngayon, mapipilitang ikaw umintindi. Okay, pero mamaya na po yun. Punta nga po tayo rito sa bigyan ko muna ng pundasyon ulit. Nandiyan pa kayo? Ay, tingnan mo mga kapatid, tingnan niyo po. May mga bagay na sinasabi ng Diyos, mamaya na yung mga personal na yan, yun dito muna. May mga bagay na sinasabi ng Diyos, huwag mong pansinin ito. Nakuha niyo mga kapatid, eto pansinin mo. Ngayon, punta tayo sa practical, mamaya ng hapon yung sa personal. Punta po tayo rito sa Romans chapter 4, no? Romans chapter 4. Andiyan na ba kayo? Amen. Ayan. Alam niyo, medyo lula pa ako Tagal ng biyahe namin. No? Nagpaganyan-ganyan Ano nangyari? Yung utak ko, nagpunta-punta ron Medyo lula pa ako Okay. Sabi niya ganito, ito po. Sabihin natin, kayo po ay merong sakit. No? At may mga simptomas kayong lumalabas. Ano ang gagawin ninyo? Alam niyo, ito mga kapatid, kapag kayo nagpe-pray ng kagalingan, may mga kagalingan po na biglaan at meron din naman yung dahan-dahan. Meron po yung instant healing, meron naman yung gradual healing. Ngayon, sa mga tao po nagpe-pray ng kagalingan, ang Diyos naman ay hindi humihindi. Pero ang battle po kasi ay yung hindi yung biglang gumaling Hindi yung ano pang gagawin mo kapag bigla kang gumaling? Di tapos na, magaling ka na. Pero what if kung yung kagalingan mo ay hindi ka agad dumating? No? Sabihin natin, nahingi ka ng pangangailangan. Sabihin mo, kailangan mo ng pan-tuition fee, kailangan mo ng pambayad ng renta, kailangan mo ng pera. Ngayon, hihingi ka sa Panginoon. Ang Diyos po ay hindi humihindi. Pagdating sa mga bagay na yan, hindi. Ngayon, what if kung sabihin natin, katulad ng kagalingan, Lord, hinihiling ko ang kagalingan sa pangalan ng Yesus, magbigla kang gumaling. Wala nang problema. Ngayon, sabihin natin, ganun din naman, sa humihingi ka ng, tapos biglang, pagmulat mo, andyan na yung pera. Di wala nang problema. Ang problema ay yung kapag humihingi ka ng kagalingan, naghintay ka pa ng matagal. Yun ang battle. Nandun ang laban. Sabihin natin, nahingi ka ng pananalapi, nahingi ka ng suporta sa Panginoon. Pagkatapos, hindi ka agad dumating. Andun ang laban. Andun yung battle. No? Nakuha niyo mga kapatid? Nandun yung labanan. Nandun yung labanan ng pananampalataya kapag ka hindi dumarating. Ngayon, ano ang gagawin mo habang hindi pa dumarating? Ngayon, ang sabi niya, maniwala kang nasa iyo na. Pero once naniwala kang nasa iyo na, hindi naman kaagad, nasa iyo na Anong mangyayari? Papunta na. Nag-start ng umalis sa langit at bumaba sa lupa yung hinihiling mo. Kailangan, nandun yung paniniwala mong, Lord, salamat, nasa akin na. Sa totoo lang, wala pa. Kaya nga nararamdaman mo pa yung kirot ng sakit.
Nararamdaman mo pa yung simptomas ng sakit. Nararamdaman mo pa yung aray ng sakit. Nandiyan pa siguro yung masakit yung likod mo. Nararamdaman mo pa yung sakit ng ulo mo. Pero sa totoo lang, yung kagalingan na hinihiling mo ay bumaba na. Ngayon, sinasabi kong bumaba na para mas maintindihan lang. Pero ang kagalingan, nandito naman sa lupa eh. Wala sa langit. Katulad po ng pera, wala naman sa langit. Ang kagalingan ay nandito sa lupa. Nandito na, no? Yung pera. Alam nga naman maglaglag pa ang Diyos ng 1,000. Oh, saan niyo ginawa yun? May factoria ba ng ano to? May printing press ba ng pera doon? Wala. Ang pera na nakakailanganin natin lahat. No? Yung pangkain mo, yung pang-tuition mo, yung pangkasal mo, yung pang-Christmas party mo, yung pang-alaga mo sa mga anak mo, nandito lahat. Yung damit na susuotin mo, ayan, puno pa. No? Gagawin pa lang damit, pero nandito lahat. Ngayon sabi niya, God will provide all of your needs. Yung needs mo, wala sa langit, nandito lahat. Pero wala pa. Ngayon, paano pumunta sa iyo? Maniwala kang natanggap mo na at papunta na yan. Kailangan makatagal ka lang na naghihintay, kailangan makatagal ka lang na maniwalang nasa akin na habang paparating. May mga tao po na dito yung part ng laban na hindi sila makatagal na makapaniwala na nasa akin na, pero sakit ng ulo ko, nasa akin ang kagalingan, kaso sakit pa ng puso ko. Isa pa. No? Asa na tayo? Bago pumutok yung lobo. Sakit po ng puso. Sakit ng puso. No? Kumbaga parang kailangan maniwala ka na nasa iyo na habang nararamdaman masakit yung likod ko. Kailangan maniwala kang nasa iyo na hanggat wala pa sa wallet ko. Amen. No? Ngayon, yung time na yun, maaring 1 linggo, maaring 1 buwan, minsan 1 taon. Kailangan mong nakasindi lang yung pananampalataya mo. Kasi, kapag ka nagdesisyon ka na, determinado ka na, nagdesire ka na, nagdesisyon ka na, determinado ka na, nagdesire ka na, nagdesisyon ka na, determinado ka na mapasa'yo yun, kailangan mo maniwalang nasa akin na, at yun yung magnet na humihila papunta sa'yo. Amen po? Amen. Pero once, binitawan mo yan, na, ay hindi ata darating yan, wala na, babalik na yan. Ano nga, ito yung matagal na laban. Ito yung isa pa. Ito yung parang kumbaga, yung ilaw, kailangan nakasindi lang. Nakuha niyo yung mga kapatid, yung parang may hawak-hawak kang mabigat sa kamay mo. Pagkatapos sabi mo, hindi ko na kaya, tulong, tulong. Ngayon, nakita ka nung kasama mo. Ang bigat-bigat nung dala mo. Tinataas mong ganon. Hindi mo naman pwedeng ibaba. Hawak-hawak mo lang siya. Ngayon sabi mo, tulong, tulong. Nakita ka nga nung isang kaibigan mo. Sumugod na siya, kaso wala pa siya. Medyo malayo pa. Anong gagawin mo? Bibitaw ka na? No! Anong gagawin mo? Titiisin mo yan. Pagtsatsagaan mong hawakan yan na nakataas. Hanggang sa dumating siya. Yung iba, hindi na makatagal, binagsak. Kaya ang nangyayari, walang natatanggap. Kailangan nandun po palagi yung kumbaga, fight the good fight of faith. Paano nga ito? Alam niyo mga kapatid, parang sa totoo lang, mga Kristiyano, faith people ito eh. Hindi ka nga pwedeng maligtas kung hindi ka nagpe-faith. Hindi mo pwedeng tanggapin ang tongues kung hindi ka nagpe-faith. Hindi mo rin matatanggap ang kagalingan kung hindi ka nagpe-faith. At hindi mo matatanggap ang kasaganaan kung hindi ka nagpe-faith. Nasa iyo na yan. Yung nga lang, hindi lang maintindihan itong part pagdating sa sakit at kasaganahan. Kaya paulit-ulit na lang po itinuturo ito. Paano nga? Ito mga kapatid, yung part ng laban, hanggat wala pa, yung kaibigan mo na paparating na, tumatakbo na para tulungan ka, pero nanghihina na yung kamay mo. Nahihirapan ka na. Pagod na. Susuko na. Hindi ka pwede sumuko. Bakit kasi? Sabi niya ganun, kailangan manatili tayong nakatayo. Amen po ba? Ito po yung sinasabi niya dito, no? Sabi niya, who against hope, believe in hope, that he might become the father of many nations, according to that which was spoken, so shall thy seed be. Verse 19. And being not weak in faith, he considered not his own body. Ano ibig sabihin nito? May nararamdaman kang simptomas.
May nararamdaman kang taas ng high blood. No? Kaya nga high blood. Kasi mataas yung blood. Oh. May nararamdaman kang masakit. May nararamdaman kang mga bukol. May nararamdaman kang mga simptomas. May nararamdaman ka na panlalabo ng tenga, ng pandinig. Tapos may nararamdaman ka na may masakit. May nararamdaman kang kirot. Tapos sasabihin mo, magaling na ako? Anong gagawin mo? Nararamdaman mo nga! Sinasabi po ng Biblia, sabi niya, huwag mong pansinin. Alin? Yung mga simptomas na yan. Sabi niya, he considered not his own body. Hindi niya pinansin yung kahinaan ng katawan niya. Hindi niya pinansin yung mga simptomas ng katawan niya. Naku, may mpox ako. Naku, may COVID ako. Naku, mayroong P-pox ako. Ano pa? Umabante na. Q-pox, ano pa? X-pox. No? Chicken pox, duck pox, ano pa? BB box, pox. Dalito na ako. Hindi mo papansinin dyan. Nakikita ko nga eh. Pero hindi mo papansinin yun. Yun ang sinasabi rito. Huwag mo raw pansinin yung mga simptomas na lumalabas sa katawan mo. Yun ang sabi niya. Huwag daw. Sabi niya, matanda na siya. Paano po siya magkakanak? Pero sabi niya rito, hindi niya tiningnan yung katawan niya. Hindi niya tiningnan yung simptomas niya. Hindi niya tiningnan na yung wallet niyang payat. Hindi niya tiningnan yung walang laman yung bulsa niya. Sabi niya, huwag mong tingnan yan. Tingnan mo yung paparating. Ano ba yun? Lahat kayo nakatingin doon eh. Huwag mong tingnan yan. Once na nag-pray ka na, once na nag-faith ka na, once na tumawag ka na sa Diyos, once na humingi ka na ng tulong, once na nagsimula ka ng maniwala doon sa pinagpe-pray mo, sabi niya, huwag mong tingnan yung panlabas. Nakukuha niyo mga kapatid? Nalala ko nga dati, magpe-pray ka ng may humihingi po sa akin ng pera. Sabi niya, pambayad ng renta, 4,000. Sabi ko, wala pa akong pera eh. Wait lang. Anong gagawin mo ngayon? Lord, maraming salamat sa 4,000. No? Nasa iyo ba yung 4,000? Nasa iyo na ba? Wala. Nasa wallet mo ba? Wala. Pareho nga kayo walang pera eh. Oh, anong tawag sa inyo? Walang pera, walang pera. Pag nagsama, lalong walang pera. 0 plus 0 equals 0. Ngayon, sabi niya, Pastor, kailangan na po eh. Sabi kong ganun eh, ba't kasi ngayon mo lang sinabi? Yan, ang Diyos kasi, hindi naman siya maaga, hindi rin siya late, on time. Kaya sabi ko, wait lang. Kaya ngayon, magsisimula ka ng, Lord, salamat doon sa 4,000, salamat sa 4,000, salamat sa 4,000. Every time maiisip mo, Lord, salamat sa 4,000. Hanggang sa mamaya, sabi niya, Pastor, uwi na po ako. Di mo sa katabi mo, uwi na, wala akong pera. Ano gagawin mo ngayon? Ayaw ko mangutang. No? Graduate na ako sa utang. Kung sa alak, graduate ka na. Sa utang, graduate na rin ako. Hindi sabi niya gano'n, Pastor, uwi na po. Wait lang. Huwag ka mo nang umalis. Lord, salamat sa 4,000. Lord, salamat sa 4,000. Kailangan ko i-maintain yung, Lord, salamat. Meron na, meron na. Bakit kasi? Habang ganitong attitude ko, habang ganito yung gusto kong maging pakiramdam, meron na, meron na. Alam ko, paparating na yan. Maniwala ka na tanggap mo na at matatanggap mo. Pero hindi yung sana, wala ka matatanggap kung ganyan ka. Umaasa ka eh. Ang pananampalataya kasi, tinanggap na niya. At ang sabi niya rito, hindi niya pinansin yung katawan niya. Hindi niya tiningnan yung simptomas niya. Hindi niya tiningnan yung nakikita niya. Nararamdaman pa rin niya. Nasabi niya gano'n, di na ako magkakaanak. Si misis ko, mukha ng lola. No. Pero alam niyo, may nangyari po rito eh. Dito kaya, sino ba yung misis ni Abraham? Si Sarah. Alam niyo, may nangyari dito, no? Sabihin mo sa katabi mo, may pag-asa ka pa. May pag-asa ka pang gumanda. Bakit? Kasi may nangyari po, kakapate nila. Yung misis niya, bumata. Hindi nag-astringent number 10 yun, ha?
Bumata. Alam nyo, nakita po ng isang mataas ang tungkulin na in love. Di mo sa katabi mo, pwede pang may ma-in love sa'yo. Makakabiktima ka pa. Eh, di ba? Yung hari, nakita siya gano'n eh. Kinlain, kinuha niya. Sabi niya, akin na lang. Mine, sabi niya gano'n. Ito namang si Abraham na duwag. Sabi niya, sige, sa'yo na yung misis ko. Bakit? Natakot patayin eh. Pero gumanda, bumata. Eh, manang bandang huli, na naginip po itong hari, sabi niya gano'n, patay kang bata ka, pag-aralan nyo na lang. No, you're a dead man, sabi niya gano'n. Patay kang bata ka dahil yung babae na kinuha mo, may asawa. Ano ibig sabihin to? Huwag kayo nakikiapid. May asawa yan eh, bakit mo kukunin? May asawa yan, kasal yan eh, bakit mo kukunin? Tahimik ka ta. Hindi mo sa katabi, may asawa yan eh, ba't mo kukunin? Alam niyo kung ano sabi ng Diyos, patay kang bata ka, wala akong kakilala sa inyo ha. Puputok yan. Tawagin nga, psst, ganun eh. Andiyan pa kayong mga kapatid. Na naginip yung hari, sabi niya, patay kang bata ka, yung babae na kinuha mo, may asawa yan. Ay kinabukasan, naggumising yung hari. Sabi niya, pinatawag si Abraham, sabi niya ganun, bakit mo ako ginanito? Asawa mo pala yan. Pinakilala niya kasing kapatid. Pero sa totoo lang kasi, nung unang panahon, pwede yung, ano yan, half sister sila eh. Pwede noon. Eh ngayon, di na pwede. So, ano nangyari? Binalik sa kanya. Gumanda. Ano nangyari? Nagkaanak pa. Sabi mo sa katabi, may chance ka pa magkaanak. Huwag mo sinasabing gano'n na, wag, never mong sasabihin ganito na may nararamdaman ako, mahina na ang katawan ko, ano pa, pangit ako, o totoo, pero, no, huwag kang titingin dyan. Ang tingnan mo yung pangako ng Diyos at ang sabi niya, hindi niya pinansin yung nakikita niya, hindi niya pinansin yung nararamdaman niya, hindi niya pinansin na wala siya, hindi niya pinansin kulelat siya, hindi niya pinansin na mahirap siya. Sabi niya, he considered not. Yung katawan niya, huwag mong pansinin yung nararamdaman mo. Ano dapat mong gawin? Maniwala kang magaling ka na. Maniwala kang mayaman ka na. Alam niyo, ang sarap payamanin dito yung mga Kristiyano. Bakit? Di madamot yung mga yan eh. No? Ngayon kung madamot yan, di Kristiyano yan. Eh, ako, maniwala kayo mga kapatid. Dati meron pong isang pastor na sabi niya, sabi ko, may pera dito, mag-business ka. Sabi niya, Kuya Boy, hindi ba pwedeng yung church na lang mag-business? Hindi, sabi ko, ikaw mag-business. Bakit ako? Eh, kasi kilala naman kitang di madamot eh. Kaya sabi ko, ikaw mag-business. Noon yun. Hello? Pero kapag pinagpala ka ng Panginoon, no need. Darating yung time na aalis ka riyan sa pagbibusiness. Bakit? Kasi titiwala ka sa Diyos. So, ano nangyari po rito? Sabi niya sa akin, Kuya Boy, alis na ako. Pastor, alis na ako. Eh, wala pa yung 4,000. Anong gagawin mo? Di tuloy-tuloy lang. No? Huwag mong tingnan na, naku, naghahapon na. Naku, kailangan na niyang bumalik. Mukhang hindi na darating yung pera. Huwag mong tinitingnan yun. Dahil sabi niya rito, hindi niya tinignan ang kanyang katawan na tuyot na. Hindi niya tinignan yung simptomas. Pabalik-balik ako rito. Hindi niya tinignan na parang wala nangyayari. Ang tinignan niya, yung pangako ng Diyos. Alam niyo, maya-maya, habang nandun po ko sa lugar na yun, no, kasi gathering yun eh. Sabi ko, sandali lang. No, wait ka lang. Hindi naman siya nagpe-pait ako eh. Hindi naman siya humihiling ako eh. Naghihintay lang siya eh. Tapos mamaya, ito na, nagpaalam na. Uwi na ako, Kuya Boy. Eh, wala pang pera. Anong gagawin ko ngayon? Eh, tuloy-tuloy lang. No? Pakita na nga yung katabi. Pwede pa utang. Eh, ayoko magsabi, nahiya ako. Alam, sabi ko nga, Lord, thank you. Lord, thank you. Ngayon, alam niyo, mga kapatid, minsan, nung time na yun, biglang may kumamay sa akin. No? Ano bang ginagawa sa'yo pag kumakamay? Eh, siguro, inaabot yung kamay. No? Alam niyo, pag abot sa akin, may 2,000. Eh, sabi ko, praise the Lord. Sabi ko, praise the Lord. Salamat, pagpalain ka ng Panginoon. Magkano pang kulang? Ha? Sabi mo sa katabi mo, kamayan mo na si Pastor Paul. Hindi po pwedeng i-announce siya na, kulang pa. Ano ka? Sapat na yung sabihin mo, Lord, salamat. Alalahanin mo, pag nagsimula kang magsabi ng salamat, paparating na yan sa'yo. Alam mo ba yung tirador?
Nung gumagawa kami ng ganun yung nagtitirador kami ganyan. Always nagtitirador ako pag ganyan, hindi pag ganun. Bakit? Kasi pag binitawan ko, tinatamaan yung ito. Kaya parang pag ginano ko, ang bilis. Alam mo kung anong bala ng tirador namin dati, meron yung yung parang yung goma, hihilahin mong ganun sa isang patpat, tapos merong yung ganun, yung aratilis. Di ba ginagawa natin yun? Okay. Maya-maya, sabi ko, wait lang. Gabi na. Sabi niyo, Pastor, kailangan ko na po talagang umalis. Gabi na. Wait lang. God will provide. Alam niyo po, nung mag-uuwian na, paalis na ang mga tao, may kumamay na naman sa akin. Inabutan ako, pagtingin ko, 2,000. Tinawag ko siya, binigay ko yung 4,000 pang renta. Sabi ko, ayan na. Sabi niya, sige po, kailangan ko umuwi. Praise the Lord, maraming thank you. Maraming thank you. Ngayon siya nagte-thank you sa akin. Ako kanina pa nagte-thank you. Nakuha niyo mga kapatid, ito yung way ng mga Kristiyano ngayon. At kung matututunan natin to, hindi mahirap ang buhay. No? Yun yung isa mga sinaunang mga karanasan Nasabi niya, wag mong titingnan yung wala pa. Nakukuha niyo mga kapatid? Ngayon, madami po akong example na ganito Pero ito po ang sinasabi ng Diyos. Huwag mong tinitingnan yung panlabas. He considered not His own body. Huwag mong tingnan yung symptoms. Kapag ka nagpe-pray ka, dahil may nararamdaman kang masakit, may nararamdaman kang mga signs na lumalabas sa katawan mo, huwag mong ginoconsider yan. Sabi, ay, malala ka na. Tingnan mo yung mukha mo. Ang lala na. Sabi, wala naman akong sakit sa mukha. Yun na nga kaya nga malala na. No? Kapag may nararamdaman ka, kapag ka merong mga simptomas, nahihilo ka, ano pa ba? Sakit ang paa mo, ganito, ganyan. Alam nyo, ang sabi ng Bible, huwag mong pinapansin yun. Magpa-thank you ka lang. Amen po. Isang tatay ang may anak na may sakit at naghihingalo na yung anak. Nalaman niya ang tungkol kay Jesus, tumakbo siya. Pinuntahan niya ang Panginoon. At pagdating doon, sabi niya, yung anak ko, sabi niya, mamatay na. May sakit, sabi niya. Maaari bang punta ka sa bahay namin? Sabi ni Jesus, sige, pupunta ako. Habang papunta sila, itong mga fans ni Jesus, yung mga taong nagkakalupumpunan, nagkakahumihingi ng autograph, nakaharang sa daan, pampabagal. Biglang may isang babae, sabi niya, kung mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus, ako ay gagaling. Pero, ayun, lumusob itong babae, napakapakal, hinawakan niya ang laylayan ng damit ni Jesus, gumaling siya. Maya-maya sabi, sino umawak sa akin? Sabi niya, kasi po ang anointing nararamdaman kung lumabas sa'yo. Hello? So, ano nangyari? Ngayon, sabi niya, sino? Hinanap pa ni Jesus, sabi nung tatay, naku, yung anak ko, na-delay pa. Sabi niya, ganun, itong babaeng ito, drama-drama. Yung anak ko, ikaw, buhay pa, yung anak ko, naghihingalo na. So, ano nangyari? Nagkatanungan pa, nag-interview pa ni Jesus. Na-delay, natagalan. Kaya pagdating doon sa bahay, ang dami ng tao. Yun ang kanyang patay na. Alam niyo sabi ni Jesus, faith ka lang. Faith ka lang. Maniwala ka lang. Patay na yung anak Wala nang pag-asa. Huwag kang titingin sa panlabas. He considered not his own body. Huwag mong pansin yung katawan mo. Hindi niya tiningnan yung panglabas. Ang tiningnan niya, yung sinabi ng Diyos. Ano nangyari? Epeksin natin, hindi pumasok si Jesus, paglabas ni Jesus, buhay na yung bata. Buhay na. Kapag ka may pinagpe-faith ka, may pinagpe-pray ka, meron kang hinihingi sa Panginoon, huwag mo titingnan yung mga simptomas na na mukhang hindi naman nasasagot No, maniwala ka lang. Only believe. Faith ka lang. Yung mga sa katabi mo, steady ka lang. Steady ka lang. Nakuha niyo mga kapatid. Bakit kasi? Kung matatangay ka ng pakiramdam mo, makatatangay ka, wala tayong mararating.
Alam niyo ba, nangangarap po ako na kayo ay nangangarap na mas magandang buhay. Amen? Lahat kayo nangangarap ng mas magandang simbahan. Amen? Hindi kayo pwedeng gumibap kasi yan lang ang pinangahawakan ng Diyos. Yung panalangin mo lang na yan. Pero kung bibitaw ka, wala lahat yun. Amen po ba? Amen. Sabi niya, he considered not. Huwag mong titingnan yung nakikita mo. Huwag mong papansinin yung nararamdaman mo. Ito yung laban ng faith. Nakuha niyo, mga kapatid? Kasi, alam niyo po na nakita ko po yung mga tao po na iniwan po ang ministry sa halagang 150 pesos a day. Na sa halip na mag-worker, sa halip na mag-pastor, ang tiningnan nila yung trabaho na ino-offer sa kanila na 150 pesos a day. Kung alam mo lang, no, ang late naman, pinagpalit mo ang Diyos sa 150. Minsan sinasabi natin na kakasilaw pala rito. No? Para kayong mga nagniningning. No? Kayo ba nakakasilaw o yung araw? Yung mga sa katabi mo, nakakasilaw yung itsura mo. Kahit na inaantok ka. Alam mo, pinagpalit nila yung 150 pesos, yung ministry sa halaga na 150 pesos a day. Minsan sinasabi natin, si Judas, pinagpalit niya ang Panginoon sa 30 pieces of silver. Pero may mga tao po, pinagpalit ang ministry, pinagpalit ang Panginoon sa 150 pesos a day. Kung alam mo lang, masigit pa riyan ang kayang ibigay sa iyo ng Diyos kung matututunan lang natin ito. Ito ang way ng Diyos para tulungan tayo. The just shall live by faith. Amen po ba? Ngayon, ang isa pa rito na gusto ko pong bigyan ng pansin, na sinasabi niya, huwag mong pansinin. Kasi dito yung topic natin, na mauna lang ako kanina eh. Tingnan po natin dito sa Isaiah. Isaiah, chapter 43. Ang mga desisyon natin ay minsan nakabase dito sa ganito, ganyan. Ay mga kapatid, alam nyo, lang ang Israel ngayon nagkakagera. Sino kalaban nila? Iran. Ano pa? Yung mga Palestino. Nagkakamatayan, both sides. Alam nyo, si Netanyahu, yung presidente ng Israel, siya ay pinapapakulong. Magkasama sila ni Duterte sa kwarto ng ICC. Pinapabilanggo siya. Si Netanyahu, yung presidente ng Israel. No? Roommate sila. Pinapakulong. Pinapadampot. Yes. South Africa nagpadampot. Pero hindi naman nila mapapasok yan. Alam niyo mga kapatid, sino ba ang kinukonsider ng Diyos? Sino ba ang kinakampihan ng Diyos? Alam ko, Israel pa rin. Paano dami na nagkamatayan? Ang Israel pa rin. Ito ang tinitingnan niya. Ito ang kinakampihan niya. Alam niyo, ang sinasabi rito, no? Maganda rin sa Tagalog eh. Sabi niya, verse 18. Ito ang sabi ni Yahweh, ang mga nangyari noong unang panahon, ilibing na sa limot, limutin na ngayon. Huwag mong tinitingnan ang nakaraan. May mga tao po nakatira pa sa nakaraan. May mga tao na kumbaga dala-dala pa ang nakaraan. Nakatira, nandun pa sila. Pinakikiramdaman ang nakaraan. Mga kapatid, kurutin mo yung katabi mo hanggang sa umaray. Sige, kurutin mo yung katabi mo hanggang sa umaray. Ngayon, sasabihin niya gano'n, ang sakit mo na. O sumagot ka, hayaan mo na, nakaraan na eh. Alam niyo yung sinasabi ng Biblia, sabi niya, ang mga nangyari nung una ay limutin na. Huwag kakala mo ka, para kang diksyon na para kang basura. Na yung mga nakaraan ay, ano ba nilalagay sa nakaraan? Ano ba nilalagay sa basura? Yung kalat kahapon, di ba? Yung kalat kanina, di ba? Tapos na yun. Kung magiging mayaman ka sana sa pera. Ayoko naman magmukhang puro pera na lang pinag-uusapan natin. Bagamat kailangan nating lahat to at marami sa atin ang wala noon. Tapos huwag daw pag-uusapan.
Alam niyo po, ang sinasabi po ng Biblia, maging mayaman ka sa mabuting bagay, hindi sa sama ng loob. Sabi niya gano'n, limutin na. Oh. Ang mga nangyari noong unang panahon, limutin na. Ay, di mo lang alam, pastor. Dumalaw ako sa bahay nila nung Pasko, tinago yung fruit salad. Oh. Ay, di mo lang alam, pastor. Nagpunta ako sa bahay sa kanila. Tinago yung ulam. Ngayon, sasabihin mo, kaya mo na, 555 lang naman siguro yung ulam nila. Ay, di pastor, ligo yun. Alam na alam no? Bakit mo pinangahawakan yan? Ang sabi ng Diyos, bitawan mo yan. Totoo naman Di mo lang alam kung anong ginawa ng nanay tatay ko sa akin kahit na Kristiyano ka na. Dapat hindi mo na pinangahawakan yun. Hindi mo lang alam, dinaya kami, ganito, ganyan. Oo, totoo nga, pero hindi mo ba alam? Nakaraan na yun at kayang ibigay sa iyo ng Diyos, siksik, liglig at umaapaw pa ang nawala sa iyo. Bitawan mo na yan. Huwag mo nang kinukonsider yan. No? Hindi na ako magtitiwala, bahala ka. Kasi ang pag-ibig ay hindi hinihintay ko kayo. Ang pag-ibig ay hindi tinatandaan ang mga pangit. Kasi alam niyo kung magiging alam mo yung ginawa mo sa akin. Alam mo yung ginawa mo sa akin. Yung mga banta-banta na, tandaan mo ito, gagantihan kita. Pag wala ka sa bahay niyo, sasagasaan ko yung pusa mo. Kawawa naman pusa, wala namang kinalaman, dinamay mo pa. Kapatid, ang sabi niya, kalimutan mo na yan. Ang sabi ng Diyos, wala akong pakialam kung anong ginawa niya sa iyo. Basta, sinasabi ko sa iyo, limutin mo. Kung hindi mo siya mapapatawad, hindi rin kita mapapatawad. Forgive us as we forgive others, di ba? Di ba? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Oh, ano pa yung isang sinabi ron? Patawarin mo kami katulad ng pagpapatawad namin sa iba. Ikaw magbibigay ng lisensya sa Diyos kung papatawarin ka o hindi. At kapag hindi ka pinatawad ng Diyos dahil hindi ka marunong magpatawad, tandaan mo to. Hindi mo makukuha ang pinapanalangin mo sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, manigas ka. Hindi mo makukuha ang dalangin mo sa Diyos. Bakit? Kasi hindi ka nagpapatawad. Andiyan pa kayo mga kapatid? Amen. Huwag yung kumbaga, lahat na lang ng mali, tinandaan. Kaya siguro bumagsak nung high school o kaya nung elementary kasi lahat ng ni-review mo, di mo natandaan. Bakit yung mga pangit, yung mga mali, natatandaan? Hello? Ito sinasabi niya ganon. No? Ito ang sabi ng Diyos. Ang mga nangyari noong unang panahon, ilibing na sa limot. Limutin na ngayon. Hindi, bukas ko lilimutin. Ano ka? Sabi ng Bible, ngayon mo limutin. Nakukuha niyo mga kapatid? Naalala ko po yung dati, nung unang panahon, meron po kaming camping at meron pong isang babae, wala na siyang ginawa, kundi umiyak, 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 umiyak. Iyak ng iyak. Hanggang sa sabi kong ganun. No? Lalapit siya sa harapan, sa altar, at sasabi niya, iyak, iyak. Mamaya, sa gabi, lalapit na naman sa altar, iyak, iyak. Kinabukasan, lalapit na naman sa altar, iyak, iyak. Tapos nung gabi, lalapit na naman sa iyak, iyak. Tapos kinabukasan na naman, lalapit sa harapan, iyak, iyak. Pagdating ng gabi, lalapit sa harapan, iyak, iyak. Last day na. Mamayang gabi, last night na. Pinatawag ko, sabi ko gano'n, sino kaya siya? Sino ba siya? Taga ganito raw. Tapos counselor niya, si sister ganito. Ngayon sabi ko, nagtataka lang ako sa'yo. Ano iniiyak mo sa altar? Ano ba iniiyak mo sa altar? Kasi lagi ka nalang iyak na iyak eh. Na-curious lang ako. Ewan ko ba naman, bakit? Ako naman po ang camp director noon. Kaya gusto kong tulungan eh. Ano ba yung pwede ko itulong sa kanya? Bakit? Iyak siya ng iyak. Di na tumitigil ka iyak. Pag sabi nga sa katabi, parang ikaw. Iyak na lang siya ng iyak doon sa harapan. Tapos babalik. Tapos mamaya sa altar calling, iiyak na naman. Sabi ko, bakit kaya? Ngayon, kinausap ko, tinanong ko siya, kaharap yung counselor niya, tatlo kami nag-uusap, no? Kalimutan mo na ang nakaraan. Bakit ba? May bubuyog ba rin? Wala.
No? O baka may multo ng puputok. No? Baka may kaluluwa yan. Ngayon, tinanong ko po siya, sabi ko, bakit iyak na iyak? Sabi niya, ganun. Kasi po, may mga tao pong ginawan ako ng ganito, ganyan, ganon. Ha? Sabi ko, kawawa ka naman. Pero alam mo, sabi ng Biblia, limutin mo na ang nakaraan. O, sige. Okay ka na ba? Try mo nga alalahanin yun. Kasi ang sabi ng Biblia, alisin mo na sa limot mo. Ibig sabihin ng alisin sa limot, wala ka ng alaala na ginawa nila yan. No? Ngayon, sabi niya gano'n, kasi po, ganitong ginawa sa akin, ganito, ganyan. Sabi ko, sabi sa Biblia, limutin mo na. Ibig sabihin, hindi mo na naalala. Okay ka na? Naalala mo pa? Kasi po, ginawa nila sa akin ganito, gano'n, hindi lang nila alam, maghirap-hirap. Ang sakit ng puso ko, naalala ko yung mga ginawa nila. Ang sabi ng Biblia, limutin mo na. Para mapagaling ka na ng Diyos. Sige po. Naalala mo pa? Naalala ko po yung ginawa niya sa akin ganito. Sabi ko, ang sabi ng Biblia, limutin mo na, kalimutan mo na, wala ka na dapat alaala niyan. Noong sabi niya gano'n, sabi ko, naalala mo pa? Sabi niya, kasi po ginawa sa akin yung ganito. Gusto mo bang sundin ng Diyos? Gusto mo bang pagpalain ka niya? Gusto mo bang pagalingin ka? Alam ko masakit. Pwedeng pagalingin ng Diyos yan na parang mawawala na yung malaya ka na. Gusto ko po yun. Sabi niya gano'n. Sige, patawarin mo na, kalimutan mo na, limutin mo na. Opo, naalala mo. Naalala ko po yung ginawa nila sa akin. Sarap sa bunutan. Kasasabi nga nung sabi ko nga sister, manahimik ka, ingay mo. Sabi ng Biblia, limutin mo na raw para pagalingin ka na ng Diyos. No? Kasi buhat-buhat mo ilang taon na. Sabi niya rito, limutin mo na ang nakaraan. No? Kalimutan mo na. Ibig sabihin, wala ka ng alaala. Kapag ka napatawad mo na, papagalingin ka na ng Diyos. I-heal niya yan. Hindi niya lalagyan ng band-aid yan. No? Hindi niya lalagyan ng alcohol yan. Isang ganun lang, wala na yung sakit. No? Nakaraan na, tapos na, parang hindi nangyari. Sabi niya gano'n, sige po, naalala mo yung ginawa sa'yo? Ha? Sabi niya gano'n sa akin. Mukhang nakaka-catch up Sabi niya, ano po yun? Yung ginawa sa'yo ng mga, wala po akong matandaan Hindi ba sabi mo sa akin kanina, hindi niya alam, tinetesting ko na. Di ba sabi mo, ginawa ka ng ganito? Wala po akong matandaan. Nung sabi ko gano'n, i-search mo yung heart mo, yung damdamin mo, hindi ba? Wala pang 1 taon, 6 months ago, ginawa sa'yo ito. Ay, wala po silang ginawa. Sabi ko, nakuha niya, di ba? Nakuli niya. Tapos sabi ko, natatandaan mo ba anong ginawa sa'yo? Wala po, sumagot yung counselor. Ay, ginawa sa kanya, Kuya Boy, yung ganito, yung ganyan, yung ganon. Sabi ko, Kung sino pa yung counselor, yung pa nagpapaalala. No? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang masamang espiritu sa akin. Nakuha niyo mga kapatid, alam niyo, nung last night, lumapit siya sa harapan, hindi na nag-iiyak, nakataas ang kamay, nagpupuri na sa Panginoon. Kalimutan mo na ang nakaraan. Anong kung masama ang ginawa sa'yo? Alalahanin mo, ang Diyos ang mahirap pag ang Diyos papunta sa isa impyerno. No. Ang Diyos ang nagpapagaling, ang Diyos ang nagpapanauli, nagre-restore, ang Diyos ang gumagawa ng magandang plano sa'yo, at sa plano na yan, wala siyang masamang plano, wala siyang masamang balak. Amen po ba? Yes. Amen. At dito pong panlas, nabanggitin ko sa inyo na dapat ito isipin natin. Yung nakaraan, tapos na yan. Hindi mo na kinaalala yan. Paano kung nilason niya ako? Buti nga, di ka namatay No. Babarilin niya ako, buti nga, hindi pumutok Totoo po yan. May mga tao po dito sa simbahan na talagang tinutukan na ng baril, hindi lang pumutok. May mga tao po rito na talagang nilagyan ng lasang pero hindi namatay. Ngayon, magkasama silang, born again na silang parehas. Kalimutan mo na ang nakaraan. Amen? Kasi kung tatandaan mo yan, babalik yan sa'yo. Hello? At sabi niya dito sa Philippians 4:8, pang last po ito, no? Tugtog na tayo, Pastor. Sabi niya, ano ba lang iisipin ko? Alam niyo sa Philippians 4:8, sabi niya, ano mabuti? Ano maganda? Ano kaya nice? Ano kaibig-ibig? Itong isipin mo. Imagine mo yung katabi mo. Imagine mo yung katabi mo. Imagine mo yung kaaway mo. Imagine mo ganito. Sabi mo, nilitingnan mo siya, pangit ng ganito, pangit ng ilong, pangit ng mata, pangit ng tenga, pangit ng pisngi. Alam niyo, kakatingin niyo rin ganon, hanapin po ano yung maganda. Sabi mo ganon, maganda yung nunal niya.
Amen. Maganda yung noon niya, lapad, parang airport. Ayun ba? Maghanap ka ng maganda. Kung ano yung maganda, kung ano yung mabuti, kung ano yung kaibig-ibig, kung ano yung kanais-nais, kung ano yung respeto, isipin mo yun. Amen. Ang habol ko, hindi ang sumpa ng Diyos, hindi ang galit ng Diyos. Ang habol ko ay ang pagpapala ng Diyos. Ano ba yung inawit nyo kanina sa worship? Sige, awitin nga natin. Tulungan nyo nga ako na awitin ito. Hallelujah. Mamaya na lang iha. Ayan. Sige po, yuko po tayong lahat. Ito ako si Pastor Lea, Pastor Badong, dito po sa harapan. Tayo po ay umawit nga. Biyaya mo'y sapat sa akin. Biyaya mo'y sapat sa akin. At minamahal kita ng lubusan. Lukha mo'y nais ko mamalas. At minamahal kita ng lubusan. At nang ako'y manali at kung nanghihinay at kung bumabagsak ang iyong kamay ay nariyan. Jesus, kubos kitang minamahal. Ay, okay po. Dalawang bagay po na hinihiling na, tatlong bagay na hinihiling ng Panginoon na bawat simbahan ay mag-produce ng worker. Ito po ang kahilingan ni Jesus. Sabi niya ganoon, pray. Sabi niya na magkaroon ng laborers, mga manggagawa. At dito po sa Quezon, praise God kasi kayo po ay nakakapagbigay ng worker. No? Pero ang kahilingan pong ito ng Diyos ay hindi tumitigil. Purihin ang Panginoon, meron kayong mga worker na naibigay. Ang isang active ngayon, si Abigail ba? Si Abigail. Ito po ang kahilingan ng Diyos sa atin. Na tayo po ay makapagbigay ng mga manggagawa. No? Ikaw ba ay magiging tugon sa kahilingan ng Diyos? Ikaw ba magiging sagot sa kahilingan ng Diyos? Hinihiling ko po habang inaawit po ito, manalangin po, Badong at saka Pastor Lea, pag-pray natin sila. Badong, pahiram mo susunod. Sige po, kahit paulit-ulit na prayer, at nang ako'y
hayaan natin na yung gawin po natin yung mensahe ng Panginoon sa kantang ito. Pigit po tayo, taas mo yung kamay mo. Kitang minamahal. Praise you, Jesus, oh God. Tunong naman tagumpay at kung nangingin ay binalak. Yes, Lord, salamat Panginoon sa kalakasan na patuloy mo binibigay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, nakikita mo yung puso ng bawat isa sa ngayon, O God. Salamat, O God, sa kalakasan, Panginoon. Praise you, Jesus. Sige po tayo. Kaya po natin. Kausapin natin ang Panginoon. Kantahan natin ang Panginoon. Iyong kamay ay nariyan. Jesus, lubos kitang minamahal. For the last time. Nang ako'y Panginoon, salamat sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo na ibinigay sa bawat isa sa amin. Lord, ikaw yung kalakasan namin. Naniniwala kami, Panginoon, O God, sa mga bagay na hindi namin nakikita. Pero alam namin, Panginoon, na ikaw ay gumagawa, O God. Ikaw ay nagbibigay sa amin ng kalakasan, spiritual at physical, Panginoon. Lord, hayaan mo na ikaw ay makilala pa namin ng mas malalim, Panginoon. Ang mga pangako mo na ibinigay sa bawat isa sa amin ay mangyari at maganap sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, hindi kami titingin sa nakikita namin. Hindi kami makikiramdam sa nararamdaman namin. Kundi, Lord, yung mga pangako mo. Ang sabi mo, Lord, sa Hebrews 13:5, hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Sa kabila, Panginoon, ng mga pagkukulang namin, ay hindi mo kami pinatulan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Patuloy ka namin sasambahin. Patuloy ka namin itataas ang iyong pangalan. Patuloy namin iahayag ang kaligtasan, Panginoon, O God. Na binigay mo sa amin sa bawat outreaches namin, Lord. Kaya ako, Panginoon, na gamitin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa ministeryong pinagkatiwala mo sa amin, Lord. Jesus, lubos kitang minamahal. Yes, O God. At nang ako'y madaling magtagumpay at kung yes, Lord, salamat sa kalakasan patuloy mo binibigay sa amin, Panginoon. At kung bumabagsak ang iyong kamay ay nariyan. Jesus, lubos kitang yes, Lord, salamat, Panginoon. Salamat, lubos kitang Panginoon, marami pong salamat sa mensahe mo na ibinigay sa bawat isa sa amin na tumimo sa aming mga puso. Kaya mo, Lord, na patuloy ka para namin sambahin. Panginoon, patuloy ka namin na makilala. Panginoon, O God, upang sa aming pagpapatuloy sa ministeryo pinagkatiwala mo ay magagampanan namin hanggang sa muli mong pagbabalik. Panginoon, ang buong maghapon na to ay ikaw ang siyang pumalagitna. Ikaw ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin hanggang sa mamayang hapon, Lord. Samahan mo po kami, Panginoon, O Lord, sa anibersaryong ito. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Sabi mo nga sa kapatid mo, ikaw ba'y nagagala na nandito? Ikaw ay tapat, sa'yo